Audrey's point of view. Pakiramdam ko ay pulang-pula ang buong mukha ko sa hiya at sa nangyari. Bakit ka dito naligo? Halos pabulong na sambit ko. Nakayuko pa rin ang ulo ko at nakapikit ang mata. Eto lang ang banyo rito na may shower. Sa susunod, maglaka ng pinto. Mahinang sambit ko. Sorry Audrey, hindi ko alam na dito ka pala naliligo. Bakit naman kasi hindi siya nagsabi? Hindi porket tanghali na ako nagigising. Hindi niya ipapaalam sa akin na dito pala siya naliligo. At isa lang ang banyo na may shower. Wala naman kasi siyang mga gamit dito. Kaya hindi ko naisip na dito pala siya nakikiligo. Hindi na ako lumabas nang magpaalam si Diego na tapusin niya ang kanyang paliligo. Nakahiwalay naman ang shower room, kaya hindi ko siya makita. Kahit nga ang pagdaloy ng tubig ay wala akong narinig. Nakaupo lang ako dito, hinaplos ang balakang dahil sumasakit. Makaraan ng 5 minuto lumabas si Diego. Naka-bathrobe lang to. Doon na siguro siya magbibihi sa silid niya. May masakit ba sa'yo? Tanong niya sa akin. Sumasakit lang ang balakang ko. Sagot ko na hindi makatingin sa kanya. Dinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Pag-angat ko ng tingin, ang kanyang malamlam na matang sumalubong sa akin. Ayos lang ako, Diego. Paano ka naging ayos? Kakasabi mo pa lang na sumasakit ang balakang mo, Audrey. He sounded guilty for what happened to me. Ipagpaliban na muna natin ang pag-grocery. Magpa-check up ka muna. Sige, kung yan ang gusto mo. Sagot ko nang mapanatag si Diego. Maligo lang ako. Saad ko at tinungo ang shower room. Binilisan ko ang pagligo at nang matapos kong patuyuin ang buhok ko, ay nagbihis na ako. Oversized shirt at leggings ang sinuot ko. Hindi naman ito kupas at hindi luma tignan kaya ayos na to. Paglabas ko, nakaupo si Diego sa sofa kung saan ako natutulog. Nakabihis na ito. Nang makita ko ay kaagad siyang tumayo. Kaya mo bang maglakad? Aniya, kaya ko naman, Diego. Kinuha ko ang pinaglumaan kong sling bag. Inilagay ko doon ang card na bigay niya sa akin nung nakaraan. Pati ang cellphone ko, isinilid ko rin doon at ang kaunting pera na dala ko. Tara na, saad ko. Kahit sinabi ko na kaya kong maglakad, inalalayan pa rin ako ng binata. Napatingin sa amin ng ilang kasambahay nang makita kaming pababa ng hagdan. Kulang na lang kasi ay buhatin ako ni Diego. Napayuko ako ng ulo dahil sa hiya. Ngunit hindi ko naman maawat si Diego dahil nag-aalala talaga siya sa akin. Mariin akong napalunok at kinabahan nang magtagpo ang mata namin ni Ma'am Claudia. Nasa garden to at may kausap sa telepono. Matalim ang kanyang tingin sa akin, kaya't napaiwas ako ng tingin. Binuksan ni Diego ang pintuan ng sasakyan niya at maingat na pinaupo ako ron. Patakbo siyang umikot sa driver's seat na para bang nagmamadali. Siya na rin ang nagsuot ng seatbelt ko dahil hindi ako marunong. May tinawagan siya at batid kong doktor yon dahil nabanggit niya kung ano ang nangyari sa akin. Nagmamadali nga ang binata dahil halos paliparin na niya ang sasakyan. Makarating kaagad kami sa ospital. Nakalimutan niya rin na hindi pa ako nag-aalmusal. Nang makarating kami sa ospital ay inasikaso kaagad ako. Pina-x-ray ako. Nakahinga ko ng maluwag nang malaman na hindi naman ako nabalian. Walang serious injury. Binigyan ako ng doktor ng pain reliever. Ayos ka lang ba, Audrey? Naniniguro na tanong ni Diego. Tumango ako at tumagilid paharap sa kanya. Hindi na masakit. Inalalayan naman niya kung makaupo. Kinausap kami saglit ng doktor bago umalis. Kahit sinabi ko na okay na ako, nakaalalay pa rin si Diego sa akin hanggang sa sasakyan niya. May restaurant sa harap ng ospital. Tumigil siya at mag-agahan raw muna kami. Siya na ang pina-order ko dahil hindi ako pamilyar sa mga pagkain. Mukha namang masarap ang in-order ng binata. Tahimik lang kami habang kumakain.
Kaunti pa lang ang tao dito sa loob dahil maaga pa. Nang matapos kaming kumain, dumiretso kami sa mall at doon na grocery. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Ang ayos ng suot niya samantalang ako. Nagmukhang basahan sa tabi niya. May tumitingin sa amin. Ang iba'y napapalingon pa. At kung makatingin akala mo, may ginawa kong masama sa kanila. Yung iba, napataas pa ng kilay at labi. Hinayaan ko ang binata kung ano ang bibilhin niya. Wala naman akong kailangang bilhin kaya hindi na ako kumuha. Kung meron man akong bibilhin ay para yon sa anak ko. Ngunit wala pa akong pera. Sa katapusan ng buwan pa ang sahod ko. Kahit nasa akin ang card ni Diego kung ano ang sweldo kong yun lang din ang kukunin ko. Napag-usapan na rin namin yon. May importante akong taong kikitain, Audrey. Ayos lang ba sa'yo na maghintay ka saglit? Tanong niya matapos naming mag-grocery. Oo naman, Diego. Dito lang ako mag-iikot-ikot para madali mo kong mahanap mamaya. Nakangiti na saad ko. Nang makaalis si Diego, nagtungo ako sa nagbebenta ng mga cellphone. Bumili ako ng charger ng cellphone ko at nakicharge na rin doon. Nang makalahati na ang karga ng percentage ng battery, kinuha ko na yon at kaagad na tumawag kay inay. Mama! Napaluha ako nang marinig ang boses ng anak ko. Mama, miss na po kita. Miss na rin kita, anak. Ilang beses akong napalunok upang mawala ang bara sa lalamunan ko. Baka malaman ng anak ko na umiiyak ako. Ayokong mag-alala siya. Ayaw ko na mag-isip siya ng hindi maganda. Sorry anak, ngayon lang nakatawag si mama. Ha? Ayos lang po mama, naiintindihan ko po dahil nasa work ka. Napangiti ako sa kanyang sagot. Kapag may sweldo na si mama, padadalhan ko kayo anak. Pwede kang umuwi na dito, Audrey, kung hindi mo na kaya dyan. Aniya sa kabilang linya ng ina. Hindi nay, namimiss ko lang kayo. Naninibago lang ako pero malalampasan ko to. Malalampasan ko tong lahat dahil may obligasyon akong kinakaharap. Kailangan ko munang tubusin ang lupa namin at kailangan ko munang matulungan si Diego dahil nangako ko sa kanya. Kung mapagsamantala lang akong tao, humingi na ako ng malaking pera kay Diego kapalit ang pagtulong ko sa kanya. Kaso hindi ako ganon. Pinalaki ako ng magulang ko. Kaya nga siguro kami naloko dahil mapagkumbaba kami at matulungin. Doon lang kami natutong maging matapang at manindigan nung nawala ang mga kapatid ko. Umupo ako sa bakal na upuan malapit kung saan ako iniwan ni Diego kanina. Saglit lang kaming nag-usap ni inay at ng anak ko dahil ayaw matigil ang pag-agos ng luha ko. Mabuti na lang wala masyadong tao rito. Walang nakakita na umiiyak ako. Inayos ko ang aking sarili nang makita si Diego. May kasama siyang 2 lalaki na sa tingin ko ay kasing edad niya lang. Parehong nakasuot ng coat at parang dadalo sa isang meeting. Nag-uusap sila habang naglalakad. Bago pa sila makarating sa kinaroroonan ko ay tumigil sila. Nagpaalam ang 2 lalaki kay Diego na mauna na sila at may pupuntahan pa. Doon lang ako tumayo at naglakad palapit sa binata nang wala na ang 2 lalaki. Mukhang mahalaga ang kanilang pinag-usapan dahil seryoso ang mukha ni Diego at malalim ang kanyang iniisip. Hindi nga niya napansin na nasa tabi niya ako. Kung hindi ko pa siya nilapitan, ay hindi niya ako mapapansin. Uuwi na ba tayo? Tanong ko. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o kung totoo ang nakita ko na umaliwalas ang kanyang mukha nang makita niya ako. Bumili muna tayo ng mga gamit mo. Aniya tuluyang humarap sa akin. Huwag mo sanang masamain. Nakita ko kasi na kaunti lang ang mga gamit mo, Audrey. Don't worry, ako naman ang magbabayad. Napakamot ako sa aking pisngi. Paano ko ba tatanggihan to na hindi niya mamasamain? Tiningnan ko ang sarili ko. Ang layo ng pananamit ko sa postura ko. Kapag magkasama kami, walang maniniwala na asawa niya ako
dahil mukha akong kasambahay na nakasunod sa kanya. Sige. Sumunod ako kay Diego nang mauna siyang lumakad. Pumasok kami ng department store. Ito ang unang beses na nakapasok ako ng mall. Kaya panayang sunod ko sa kanya dahil baka maligaw ako. Tiningala ko ang store kung saan siya pumasok. Natutup ko ang aking bibig nang mabasa ko kung saan niya ako dinala. Nilingon niya ako nang tapikin ko siya. Ang mahal dito, Diego. Sambit ko. Mayaman siya. Barya lang sa kanya ang presyo ng mga gamit dito. Pero nangihinayang ako sa laki ng pera na magagastos niya para sa akin. It's fine, Audrey. Wala na akong nagawa ng tawagin niya ang tindera at ipinalabas ang bagong design at bestseller nila. Hinayaan ko na lang si Diego dahil ayaw niyang magpaawat. Doon na lang ako sa labas. Bibili ng pambahay, Diego. Pati pambahay at pantulog, Prada ang brand. Bigla akong nahilo sa pinagagagawa niya. Nahihiya na rin ako. Kahit anong tanggi at pag-awat ko ay ayaw naman ng binatang makinig. Wala bang mas mura dito, ate? Tanong ko sa labas habang sinusukat ang mga sandals at slippers na inilabas nila. Nasa loob ng store si Diego dahil may kausap ito sa cellphone. Piliin mo na ang pinakamaganda at pinakamahal, ma'am. Si Sir Diego naman ho ang may-ari ng store. Nabitawan ko ang slippers na hawak ko. Kaya pala kulang na lang. Bilhin niya ang mga damit dito dahil siya pala ang may-ari. Pero hindi ba siya malulugi dito? Negosyo pa rin to. Hindi pa rin ako makapili. Kahit siya ay pang may-ari ay, kung tutuusin, may tig 50 doon sa palengke na kapareho nitong design. Doon na lang ako bibili kaysa tong slippers na hawak ko, na isang buwan ng sweldo ko ang presyo. Tapos ka na ba? Tiningala ko si Diego saka umiling. Mukhang nagets niya na hindi ako mapakali, kaya ang binata nang pumili para sa akin. Binili niya kung ano ang maganda para sa paningin niya, at kung bagay ba yun sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya habang tinatapat niya yun sa paa ko at sinisipat kung maganda ba. Nang makontento, 3 flat sandals at 4 na slippers ang napili niya. Hindi ako nagsusuot niyan. Uwi ka ako nang kumuha si Diego ng high heels. Tama na to, Diego. Sad ko sa binata. Pero wala ka pang bag na nabili. Sige, pero isa lang. Hindi ko rin naman yan gagamitin palagi. Muntik na akong himatayan sa presyo ng bag na napili niya. Sakto lang ang laki niyon pero ang laki ng presyo. Nang mabayaran ni Diego ang lahat ng pinamili, umabot iyon ng $250,000. Napahilot ako sa aking sentido. Biglang sumakit ang ulo ko. Nalula ako sa binayaran ni Diego. 10 paper bag ang bitbit ko palabas. Yung 10 ay siya naman ang nagdala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nangihinayang ako sa laki ng pera na nagastos niya. Ang laking halaga nun pero parang sentimo lang yon sa binata. Dumiretso na kami sa parking lot. Sa bahay na raw kami kakain ng tanghalian dahil tumawag ang mama niya. Inilagay niya sa backseat ang pinamili ko bago ko pinagbuksan ng pinto sa passenger seat. Nakausap ko na yung kaibigan ko na judge. Nabalak sa ating magpakasal. Uwi ka ni Diego. Nagmamaneho na siya pa uwi. Siya na raw ang bahala sa lahat. Ang kailangan lang natin ay mag-set ng date kung kailan natin gustong magpakasal. Mabuti naman kung ganon. Nilingon ko siya. Kailan mo ba gusto? Next week sana. Kaya lang busy ang schedule ko. Maybe sa first week ng June na lang. Ano sa tingin mo, Audrey? Ayos lang sa akin para makapaghanda rin tayo. Sapat na ang 2 linggo para makapaghanda kami. Nabibigla pa rin ako sa mga pangyayari. Ang bilis. Noong isang araw nagdesisyon lang ako na lumuwas ng syudad para magtrabaho. Tapos sa isang iglap, ikakasal na ako. Desisyon ko to. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na umabot ako sa puntong to na magpakasal sa taong hindi ko pa kilala.
Binigyan niya ako ng chance na umayaw pero ayaw ng puso ko na hindi siya tulungan. Sana lang talaga walang media na makaalam. Buntong hininga na sambit ni Jago. Yun din ang inaalala ko. Bahala na. Kung mangyari man yon, alam ko naman na poprotektahan ako ni Jago. Patakbo na sinalubong kami ng ilang mga kasambahay nang makarating kami sa mansyon. Naunang bumaba si Jago at pinagbuksan ako ng pinto. Kukunin ko sana ang mga pinamili ko nang pigilan niya ako. Sila na ang bahala niyan. Let's go inside. Natigilan ako nang yumakap ang kamay niya sa baywang ko. Napatingin ako sa kanya. We need to do this. Mahinang sambit niya dahil may mga kasambahay sa likuran namin. Sorry, nagulat kita. Mag-usap na lang tayo mamaya tungkol dito. Huminto ako sa pagsalita ng dumaan ng kasambahay. Bit-bit ang mga pinamili namin. Yeah, but now. Hinapit niya ako palapit sa kanya para magkalapit ang katawan natin. Expect my sweetness in front of my mother. Ang lakas ng kabog ng puso ko. Kahit pagpapanggap lang ito, ang puso ko ay hindi magkaintindihan. Para akong nakalipad sa alapaap sa ginawa ni Diego. Hindi ko na malaya na nasa loob na kami ng bahay. Gusto kong lumubog sa lupa sa sobrang hiya. Ang ibang kasambahay naman ay napapangiti sa amin na tila kinikilig pa. Tamang-tamang dating ninyo, nakahanda na ang pagkain. Napaangat ako ng tingin ng marinig ang boses ni Ma'am Claudia. Naglalakad dito pababa ng hagdan. Umarko ang kilay niya nang makita ang bitbit ng kasambahay na may tatak na Prada. Nag-shopping pala kayo, hindi niyo man lang ako sinama. Aniya ng tuluyang makababa. Kasyual ang ekspresyon ng kanyang mukha na para bang hindi masama ang loob sa anak at hindi ako kinamumuhian. I am sorry for that, ma. Bigla lang din ang pamimili namin. Nagmamadali kasi kami kanina dahil kailangan matignan ng doktor si Audrey. Na-aksidente siya kaninang umaga. Paliwanag ni Diego sa ina. Oh, I see. Sumunod kami sa kanya patungo sa dining table. Nakahawak pa rin si Diego sa baywang ko. Doon lang siya bumitaw nang ipaghila niya ako ng upuan. May menudo, beefsteak, shrimp at vegetable salad. Kusa akong sumandok niyon maliban sa shrimp. Hindi kasi ako marunong kumain noon na hindi nakakamay. Nakakahiya naman na magkamay ako sa harapan nila.